Pag itataas ko ng ganyan, ganyan lang. Parang 90 degrees lang yung kayang itaas ng aking balikat. Kailangan ko pa siyang alalayan pataas para umangat. Ayan. Pag wala yung kaliwa ko, hindi ko kayang itaas. Masakit. Hay nako kabayan, ilang minuto din ako nagtatakbo sa labas, pero hindi pa rin ako pinawisan ng husto dahil malamig pa din ang hangin kahit maaraw na. Okay? Siguro yung temperature ngayon ay nasa +9. Hapon na dito kabayan, 4:00 na ng pasado, pero hindi pa rin ako pinawisan. Nagpapawis ako dahil nga ang dami kong nararamdaman na mga sakit sa katawan. Ang dami ko siguro mga lamig sa katawan gawa ng siyempre ngayong winter ay sobrang lamig ka pa kabayan compare last year. Ngayon ay sobrang daming binuhos ng snow ngayong winter season na ito. Kaya naman meron akong nararamdaman dito sa balikat. Sobrang bigat. Halos hindi ko maigalaw. Ito siguro yung tinatawag nila na frozen shoulder. Di ko alam kung ano ang cause nito. Siguro sa tingin dalawa lang yung suspecha, dalawang factor lang Siguro sa weather. Unang-una, sobrang lamig ngayon, parang La Nina. Kung i-compare natin sa tag-ulan, La Nina. Para siyang La Nina na buhos ng snow. Ang kapal na ng snow ngayong taon na ito. Dahil nag-aaral pati din ako kabayan noong nakaraang last 3 months, nag-aaral ako ng truck driving. Hindi naman lingid sa yung kaalaman. Napapanood niyo sa ating channel. Kaya nga siguro isa yun sa mga factor na nag-cause ng frozen shoulder o mga lamig sa katawan natin. Dahil nga madalas akong lumabas doon sa yard para mag-aaral ng training, truck training, driving, So, umaga pa lang, 6:00 pa ng umaga, naalis na ako. Sobrang lamig ng panahon. Tinitiis ko lang dahil nga kailangan natin mag-upgrade ng skills dito sa Canada. Siguro yun ang sa tingin ko naging cause, pero hindi ako medically expert. Hindi ako sigurado. Pero yun ang isa sa mga suspecha ko, At bukod dyan, siguro, kapag pinisil-pisil mo ng ganyan, meron akong nararamdaman na lumalagotok Yung mga ugat-ugat. Tingnan nyo. Dito sa may bandang kanan ko naramdam. Tingnan nyo, hindi ko halos abot, Pag itataas ko ng ganyan, ganyan lang. Parang 90 degrees lang yung kayang itaas ng aking balikat. Kailangan ko pa siyang alalayan pataas para umangat. Ayan. Pag wala yung kaliwa ko, hindi ko kayang itaas. Masakit. Saka yung mga overhead lifting na ganyan, hindi ko na kaya. Kasi pag sumobra, ay nako, parang mayroong mapupunit. Siguro isa sa mga factor nito is job related, Kasi nasa receiving area ko, so more on lifting ng mga products, mga receivable items na nire-receive namin kada araw. Okay? Kasi nung sa Dubai, 8 oras nakaupo lang kasi ako. Ngayong trabaho na ito, yung current job ko ay medyo physical.
Hindi naman ako namimili trabaho eh. Siguro yung katawan lang dahil sa katandaan na. Isa sa mga factor kapag tumatanda, kunting ingat lang talaga kabayan, lalo kapag malamig ang panahon. Dito sa Canada, kapag malamig ang panahon, hindi talaga kami pinapawisan. Kaya yung mga Canadian, yung mga ibang residente na may pera, ay bumibili ng mga equipment machine, exercise machine para magpapawis sa kanilang kanilang mga bahay. Kami wala naman akong pera, pero hindi dahilan yun, Pero yun lang, kapag ka-winter, hindi kami pinapawisan, dry yung mga balat namin. Kaya bumabawi lang kami kapag ganitong na araw na, spring hanggang autumn. Sabihin, April hanggang November, doon kami bumabawi. Nagpapapawis kami, nagbibisikleta ako. So yun nga, kagaya na nabanggit kanina, meron akong tinatawag na frozen shoulder. Siguro, yan, malagot ko. Hindi ko alam kung maririnig nyo, Yan. Nagpa-check up na ako, nag-walk in ako sa clinic. So, ni-refer nila, binigyan nila ako ng yung parang test. Nag-test ako para sa kunan ng X-ray saka ultrasound dito lang banda. Ang diagnose ng doktor, pagkabalik ko na ilang araw doon sa clinic, sabi niya wala namang punit. Pagkakaintindi ko, clear naman. Yung tinatawag lang rotor calf, hindi ko nagkakamali. May kunting swelling lang, maga daw. Sabi ko, pinipisil-pisil ko yan. Wala naman ako nararamdang maga. Hindi naman siya masakit, Pero yung yun nga, limited yung yung reach ng aking kanang braso. Ayan. Kung ito, kayang-kaya, di ba? Yan. Dito, hanggang dyan lang. Hindi ko nga maabot dito. Yun. Parang ang pangit. Tapos sa likod, kung kaliwa, kayang-kaya. Di ba? Kayang-kaya. Yung pagkana na, wala na. Hanggang dyan, hanggang puwet na lang. Then, hanggang puwet na lang. Ay, no. Kaya pagka minsan, may mga overhead lifting ay alalay na lang talaga. Hindi ako pwede masubrahan ng ganun. Kasi nga, pag nasubrahan, sobrang sakit. Hindi naman siya pilay. Kakaiba talaga itong na to yung frozen shoulder na to May mga limitado lang talaga yung galaw mo, nung kamay mo, braso mo. Limitado. Kapag kinapakapak ko dito, daming mga lumalagotok. So, kailangan talaga magpahilot. At yun nga, nung pagkabalik ko sa doktor, nirekomenda niya na physical therapy. Yun. So sa physical therapy naman, binigyan ako ng referral, pumunta ako dun. Yung appointment kabayan ay more than a month pa. Marso kung kumuha ng appointment, yung appointment ko is May 22. O diba? Sobrang tagal, Ganun kahaba ang pila para sa mga, bang tawag doon? Cairo, basta. Yung mga nagmamasahe. Mga therapist. Di ko alam kung mga tawag doon sa mga field na yun. Pero yun nga. Sinubukan kong mag-exercise. Mga home remedy. Natingin din ako sa YouTube, kung mga exercise na dapat. Pero kapag nag-exercise naman ako, nangangalay siya. Tapos binigyan ako ng gamot ng doktor. Ano ba yan? Ito.
olive. Pero parang ayaw ko inumin kasi parang ano kasi ito, painkiller. Ayun. Tiis-tiis lang muna. Ayan o, daming lumalagotok. Ang hirap eh. Hirap kumalaw. So, ayan. Ayan o. Ayan. Hirap. Pagka ganun. Dito, diretso. Dito, hindi. Ganyan lang. Diba? Kasi pag pinuwersa mo, masakit dito sa joint na to. Yan o. Yan ang mga sign pag natanda na. Ang hirap ano. So, diba? Dito kayang-kaya yan. Pero dito hindi. Hanggang dyan lang oh. Compare sa kabila, diretso, ito hindi. Kailangan talaga mamasahe o ma-therapy. Okay? So, hanggang dito na lang muna kabayan. Magpapaalam muna. Okay? This is from That's Safe TV. See you soon. Shukran.